na niloloko ka lang, na pinapalutan ka lang sa ere na parang tanga. Yes, pinapapakilala natin dito yung sarili mo, utol, na high value woman ka. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito is technique para maramdaman niyang nasasaktan ka. Okay? So ito mga utol, ituturo ko sa inyo yung magandang technique na dapat din inyong gawin. Lalong-lalo na sa oras na kayo ay nasasaktan. Kasi kung minsan, napapansin ninyo na kahit nasasaktan na kayo, ay parang baliwala pa din sa partner ninyo. That's why paulit-ulit na lang yung mga situation na kung saan pinapapahirapan ka. Na kung saan is ulit-ulit niya pa rin ginagawa yung mga bagay-bagay na hindi mo nagugustuhan or yung mga ayaw mo. Okay? Na ang kailangan natin gawin dito ay dapat ma-maintain yung pagre-respeto niya sa'yo, which is yung respect. Okay? So, una sa lahat, ang dapat mong gawin talaga is umalma ka kapag may nakita kang hindi maganda sa mga pinaggagawa niya sa'yo. Okay? Sa pamamagitan na you should cut all the connections. Lahat, utol. Lalong-lalo na sa pambabae. Pero kung mga minor lang naman, utol, na konting tampuhan is hayaan nyo na. Okay? Pero pag nakikita nyo talaga na may something wrong, lalong-lalo na parang ginagamit ka na lang, nakukutuban ka na parang ina-echapwera ka naman. Siguro ginagamit lang ako ng lalaking ito. Na puro pera na lang yung namamagitan sa inyong dalawa. Hingi siya ng hingi, hiram ng hiram. Yes, na kung sa oras na may kailangan siya is okay naman siya sa'yo. Pero kapag nabigay mo na yung gusto niya is babaliwalain ka na naman niya. Kagaya na rin sa katawan mo. Na kung aayaw ka or kung hindi ka papayag sa gusto niya na makipag-do is magagalit siya. Lalong-lalo na sa video call. Ito mga utula, ingat talaga kayo or wag na wag ninyong gawin na makipag-video call sa lalaki. Kagaya na lang sa sinasabi natin or sa tinatawag natin na SOP or sex on phone. Okay? Wag na huwag po kayong pumayag dyan. Dahil kahit sabihin pa natin na partner mo na yan is hindi natin alam kung ano yung magiging future. Hindi natin alam kung ano yung magiging kahinanatnan. Hindi natin alam kung magiging kayo ba talaga. Which is bago ninyo gawin yung isang bagay or humakbang sa isang bagay is pag-isipan nyo muna. Na teka lang, kung magbibigay ako ng pera sa lalaking ito is may babalik niya kaya kung sa oras na magkahiwalay kami? Sa oras na lukuhin ako neto? And then sa pag SOP naman is yes, malay mo baka i-video record niya or record niya yung usapan ninyong dalawa at saka ikakalat niya balang araw na hindi mo alam is baka magloko din yung lalaki na ito at saka hindi rin kayo magkatuluyan. Diba? May pang blackmail pa siya sa'yo. And then yung isa pa dito is kapag niloloko ka na or di kaya isang nahuli mo siyang may kachat, huwag ka pong magpakatanga-tangahan. Oh no! Yes. Isa po ito sa maling nagagawa ng mga kababaihan. Nagpapakabulag, nagpapatanga-tangahan, na kahit alam naman nila na may something wrong na talaga. That's why hindi ka rin nakakaalis sa situation na which is paulit-ulit na lang na pinapapahirapan ka ng lalaki, na napapahirapan na rin yung sarili mo. Na Kuya Kiko, bakit ganito? Hindi ako nakakaalis sa situation. Palagi na lang akong pinapahirapan ng relationship namin, lalong-lalo na ng partner ko. Hindi niya malang nararamdaman na nasasaktan ako. Hindi niya malang ako binibigyan ng respeto. Kasi sa gawain din utol na sa oras na may nagagawa siyang kasalanan ay binabaliwala mo lang. That's why nababaliwala niya rin nung oras na ikaw ay nasaktan.
Kaya ko nasabi dito na i-cut natin lahat ng connections, hindi yung tipong nagtatampo ka lang, kundi putulin mo talaga, utol. Huwag kang magparamdam. Hintayin mo na suyuin ka ng lalaki at saka humingi siya sa'yo ng sorry. Kaya talaga may mga situation na paulit-ulit na lang kayong dalawa, lalong lalo na kapag yes, may something wrong sa mga pinapakita niya and then nagtampo ka. Pero kahit hindi ka man lang niya sinusuyo, hindi man lang siya humihingi ng sorry, is nagiging okay ka na. Di kinatagalan is nagiging okay ka na sa kanya. So, once na mababasa ito ng lalaki na, uy, teka lang, once na makagawa pala ako ng kasalanan or pagkakamali, hahayaan ko lang kasi babalik at babalik din naman yung babaeng ito. Kahit hindi ko nasusuyuin, kahit hindi na ako hihingi pa ng sorry. So ngayon, once na mababasa ito ng lalaki, ay hahayaan at hahayaan ka na lang niya. Na kung minsan is sasadyain pa ng lalaki na makagawa sa'yo ng kasalanan, lalong-lalo na kapag gusto niya na makipag-usap sa ibang babae, na lumabas ng walang paalam. Dahil alam niya, utol, na ikaw at ikaw lang din yung babalik kahit magtatampo ka pa. So kailangan mo talagang umalma, utol. Umalarma ka. Putulin mo yung connection. Hayaan mong suyuin ka niya until na humingi siya sa'yo ng sorry. Dahil dito lang natin pinapakita na nire-respeto mo rin yung sarili mo. Na hindi ka pipitsuging tao, na hindi ka pipitsuging babae, na hindi ka low value woman. Na kung makagawa siya ng kasalanan, ishahayaan mo lang. Pinapapakita din natin dito, utol, na hindi ka pubulag, hindi ka tanga. Once na mababasa ka kasi ng lalaki na nagtatanga-tangahan ka, nabulag ka, ay talagang magagamit at magagamit ka. Talagang mauuto at saka mauuto ka. Yes, like I said na rin dati na yung lalaki ay magaling magmanipula. So mamanipulahin ka lang neto, lalong-lalo na kapag ramdam niya na ikaw ay babae na isang tanga. So gusto mo ba yun, utol? So if I were you, ipakita mo sa kanya na hindi ka takot na mawala siya. Dinidisiplina lang natin dito yung partner mo. Tinetrain lang natin siya or minumuldura lang natin siya na ganito ka pala klaseng babae, na deserve mo ng respeto, na hindi mo kailangan ng lalaki na naetsapera ka lang, na hindi mo kailangan yung lalaki na binabaliwala ka lang, na niloloko ka lang, na pinapalutan ka lang sa ere na parang tanga. Yes, pinapapakilala natin dito yung sarili mo, utol, na high value woman ka. Once kasi na pinapakita mo sa kanya na may respeto ka sa iyong sarili, talagang re-respetohin at saka re-respetohin ka ng lalaki. Ito mga utol, based na rin ito sa aking experience. Yes, maipagkukumpara ko talaga sa iba't ibang babae. Yes, kung bibigyan natin ng comparison, is may mga babae talaga na karespe-respeto. May mga babae din talaga na hindi marirespeto or low value yung pagtingin ko. Yes. Depende po kasi ito kung paano mo rin pinapakita na nire-respeto mo yung sarili mo. Na kung paano mo rin pinapapahalagahan yung sarili mo. Nagsisimula kasi ito, utol, sa ating sarili. Mapababae, mapalalaki. Kung gusto mo nang respetohin ka, kung deserve mong respetohin ka, unahin mong respetohin yung sarili mo. Dahil re-respetohin at re-respetohin ka talaga ng partner mo. Lalong-lalo na ng ibang tao. So kung nakikita mo na parang kinikengkoy ka lang, na parang inuuto ka lang, umalma ka talaga. Ipakita mo na hindi mo kailangan yung ganitong tao, yung ginagawa kang tanga. Okay? So yun ang po mga utol, sanay nakatulong talaga yung video na ito. So ingat po kayo, ha. God bless and babush! Binigay ko lang at para wala kang masabi, kaya nga hindi